So Francis, kumusta na ang Canlaon ngayong araw naman? Alam mo, Corina, ayon sa PHIVOLCS, tahimik naman ang bulkan ngayong araw pero hindi raw ito ibig sabihin na wala ng banta ng mas malakas na pagsabog nito. Kalmado ang Canlaon ngayon kumpara kahapon, kung saan sumabog ito ng halos 4 na minuto at nagbuga ng abo na umabot ng 4 na kilometro ang taas. 26 na lugar sa Negros Island ang apektado ng ashfall, kabilang ang mga bayan ng Hinigaran, Valladolid, Palupandan, Pontevedra, San Enrique, La Carlota, La Castellana, Mursa at Bago City sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, apektado rin ang Western Visayas dahil sa malakas na hangin. Kaya nagdala ito ng abo hanggang sa Tugbawan, Igbaras, Miagao, Oton, Gimbal, Pabia at Iloilo City, San Jose de Buenavista, Belizon, San Remigio at Patnongan sa Antique at sa San Lorenzo, San Miguel, Nueva Valencia at Sibunag sa Guimaras. Agad binalaan ng mga apektadong residente na magsuot ng mask o maglagay ng basang tela sa ilong para maiwasan ang sakit. Lalo't lumakas din ang amoy ng sulfur sa mga apektadong lugar. Kinumpirma din ng PHIVOLCS na may mga lugar na nakaranas ng pyroclastic density currents o PDC. Ito ang mapanganib na pagdaloy ng mainit na volcanic gas, abo at fragmented rock sa lupa mula summit. Naitala ito sa May La Castellana. Itinaas na ang Alert Level 3 sa Canlaon, kaya nagpapatupad na ng forced evacuation sa may 6-kilometer radius danger zone. Kapag patuloy ang pag-aalboroto, itataas ang alarma sa Level 4 kung saan aabot sa 10-kilometer radius ang magiging apektado. Ayon sa Office of Civil Defense, bumuo na sila ng task force na siyang mangunguna sa response efforts sa banta ng mas malakas na magmatic eruption ng bulkan. Maayos din ang koordinasyon sa mga airport at pier at nakaantabay ang Philippine Navy para gamitin ang kanilang floating assets para mas mabilis ang pagdating ng supplies. Kasi baka pag may ash, hindi pwede lumipad. So, kinakailangan ibarko. Let's say, I heard may reports tayo yung Iloilo Airport nga nagsara kahapon because of ashfall. Ashfall to depende sa hangin. Kaugnay nito, naka-red alert na ang AFP Visayas Command at agad nakapag-deploy ng sundalo ang Philippine Army na tumulong sa paglikas ng mga residente sa Bago City. May pakiusap naman si Teodoro sa mga residenteng apektado na iwasan munang bumalik sa loob ng danger zone. Nakikiusap kami sa mga tao na cooperation na lang kasi kami din na mahihirapan kapag bumalik sila, may mangyari, hindi namin sila mahanap. No? So tulungan na lang natin. Tansya ng OCD, madadagdagan ng 10,000 pang residente ang maaapektuhan kapag tumaas ang alarma sa level 4 sa mga susunod na araw. Samantala, Corina, sabi pa ng OCD ay nagpadala na sila ng 1,000 na mga tent, mga tubig at iba pang mga pangangailangan ng mga evacuees bilang paunang ayuda ng ahensya sa kanila. Corina? So ang balita natin, Francis, mayroong mga residenteng ayaw pa rin lumikas. So bakit ayaw lumikas ng iba? Alam mo, Corina, sabi ng Office of Civil Defense sa atin kanina, ang dahilan daw ng mga kababayan natin ay dahil una, hindi sila sanay na pinapalikas sila dahil hindi naman sila sanay na mayroong eruption ng bulkan dito sa kanilang lugar. At pangalawa, nangangamba sila doon sa kanilang mga ari-arian at kung sino daw yung mag-aalaga doon sa kanilang mga alaga ng mga hayop na kaagapay nila sa kanilang mga hanap buhay, Corina. Okay, sige. So kasi iniisip ko kung ano ba yung itsura ng alert level 3 sa ngayon. Tama, Corina, naka-alert level 3 sila. So ibig sabihin, yung nasa loob ng 6-kilometer radius, marami dito ay mga magsasaka at mayroon sila mga alaga ng mga baboy, may mga baka. At ito yung mga pinangangambahan na iwanan ng mga residente dito. Pero nakikiusap nga ang OCD sa kanila na lumikas na dahil hindi ligtas na manatili para sa mga tao sa lugar na ito. So yung kabuhayan nila, hindi nila maiwan. So maganda ang panahon ngayon sa Negros. Paano daw pagka umulan?
isa rin yan, Corina, sa pinaghahandaan ng OCD at mga LGU, no? Dahil alam naman natin na buhaghag itong mga abo na ibinuga nitong Bulkang Kanlaon kahapon. Kaya naman kapag umulan ay magkakaroon ng lahar flow at magkakaroon nga ng lahar doon sa mga laluyan ng tubig dito sa kanilang lugar, Corina. Maraming salamat, Francis Volven. Nagulat ang live mula sa PBOX sa Quezon City.